Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 172 ng International League. Nagawa ang malamangan ng Dream Team ng 4 na puntos ang kupunan ng Shogo. Nalabis na ikinamangha talaga ng buong tagahanga ng Dream Team. Habang itong si Hanamichi naman ay dinouble team agad ng Dream Team upang hindi ito makagawa ng puntos laban sa kanila. At itong si Mitsui naman ay naisablay ang kanyang tres na naging dahilan upang maganda ang mga malalaking manlalaro sa ilalim ng basket para sa rebound. Subalit, dahil sa nauna ng Dream Team sa pwestuhan itong Shogo, nagawang makuha ng Dream Team ang rebound laban sa Shogo. Nalabis na ikinagulat talaga nitong si Ayako. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dream Team ang bola. At dito ay agad na idrinibble ni Akashi ang bola papunta sa kanilang basket. Habang itong si Jade naman ay mabilis na kumaripas ang takbo na agad din namang nakita ni Akashi. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola papunta dito. At ang hawak na ni Jade ang bola, hindi na ito nagaksiya pa ng oras. At agad na tumalon at tumira ng isang solid na jump shot. At dahil sa hindi na nagawa pang makahabol ng Shogo, nalibre na nga itong si Jade at nagawa niyang maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang matambakan na nila ng 6 na puntos ang kupunan ng Shogo. Nalabis na ikinatuwa talaga ng ibang manlalaro ng Dream Team. Nice one, team! Ang usay niyo sa posisyon na yun Sige lang, huwag niyo na papormahin pa ang dalawang big man ng Shogo. Gawin niyo lang ang ating plano. Huwag niyo silang hahayaan na makapunto sa inyo. Yan ang sabi ni Todori habang itong coach ng Dream Team ay napabulong sa kanyang sarili. Kahit na mas malaki ang katawan ng dalawang manlalaro ng Shogo sa ilalim ng basket, hindi pa din nagpatalo ang aking mga manlalaro sa kanila at nagawa pa nila itong mamain sa ilalim. Yan talaga nagustuhan ko sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang yan. Nasisiyahan akong panoorin kayo. Tambakan natin sila ng malaki hanggang sa lumubog na ang kanilang kupunan. Yan ang nakangiting sabi ng coach ng Dream Team. Ano ba yan? Puntos na naman para sa kalaban. 6 na puntos na lamang nakalaban sa kanila. Ano na kayang nangyayari sa Shogo ngayon? Bakit nila inahayaan na matambakan sila ng kalaban nila? Dahil ba ito sa pagod na sila ng laban nila sa Ryukupu? O baka naman, malalakas talaga ang kalaban nila ngayon kaya nahihirapan sila ng uso dito. Yan ang usapan ng mga tropa ng Shogo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shogo ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Jade. At sa pagkakataon na to, talaga namang sobrang higpit ulit ng ginagawang depensa ni Jade kay Ryota. Nakakainis na tong lalaking to Ayaw niya talaga ang tantanan. Talagang man-to-man ang ginagawa ng lalaking to sa akin. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng sobrang bilis ng bola papunta kay Rukawa. At ang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong tumalon at tumira ng isang jump shot. At dahil sa mabilis ang bitaw ni Rukawa sa bola, naisablay din ito ang kanyang tira sa kanilang ring. Nalabis na ipinagtaka talaga ng buong manonood. Wala ba sa focus itong mga malalaro ng Shogo ngayon? Parang hirap na hirap silang umiscore Na may pressure ba sila dahil sa dami ng tao na nandito ngayon sa court? Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang nagtataka sa mga manlalaro ng Shogo. Mukhang dito nababagsak ang mga manlalaro ng Shogo Hindi pala nila kayang panindigan ang kanilang pagkapanalo Sayang, kung tayo lang sana ang nasa posisyon nila, siguradong hindi makakascore ang mga yan sa atin. Yan ang sabi ni Kenji. Huwag ka muna manghusga dyan, Kenji. Tandaan mo, ganyan na ganyan din ang ginawa natin sa Shogo. Pero nagawa pa rin nila tayong matalo. Kaya naman, siguradong nagpapainit pa lang ang mga manlalaro ng Shogo. At siguradong may gagawin niyang mga yan ng pasabog. Yan naman ang sabi ni Zeto. Habang ang bolang naisablay ni Rukawa ay nagawa ang makuha nitong si Momoshiki. Ngunit, laking gulat ni Momoshiki. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Hanamichi sa kanyang likuran. At talaga namang tinapik nito ang bola mula kay Momoshiki. Ano? Yung may pulang buhok? Pero paano? Paano siya nakabawi sa posisyon na to? Halos pinupuwersa ko na siya kanina sa baba Kaya naman, paano siya nakabawi dito? Yan ang sabi ni Momoshiki sa kanyang sarili. Maging ang coach nila ay hindi rin makapaniwala sa ginawa ni Hanamichi kay Momoshiki. Totoo ba to? Nagawa niya pang mapaalis sa kamay ni Momoshiki ang bola? Hindi to kapanipaniwala.
Dahil sa buong buhay ko, itong may pulang buhok pa lang ang nakakagawa ng ganun sa aking manlalaro. Ibang klase ang may pulang buhok na to Ang lakas niyang makachamba. Yan ang gulat na sabi ng coach ng Dream Team. Habang itong mga taga-suporta ni Hanamichi ay nagsisigawan na nga ng malakas dahil na nga sinagawang makabawi ni Hanamichi. Ayos! Nice one, Hanamichi, my loves! Ang lupit mo talaga! Sabi na nga ba, hindi ka papayag na hindi makabawi sa kanila. Sige, Hanamichi, my loves! Talunin mo ang kalaban nyo! Siguradong kayang-kaya mo yan! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ni Hanamichi. Habang ang bolang natapik ni Hanamichi ay tumilapon nga kay Rukawa. Kaya naman, hawak na ulit ni Rukawa ang bola. At sa pagkakataon na to, talaga namang sobrang seryoso na itong si Rukawa at nakatitig ng seryoso kay Hanamichi. At itong si Hanamichi naman ay nakatitig din kay Rukawa. At tila ba nababasa nila ang isa't isa. Kaya naman, agad na tumalon ulit itong si Hanamichi ng mataas, habang si Rukawa naman ay mabilis na ibinato ang bola papunta kay Hanamichi. Ikaw na ang gumawa ng unang puntos natin, Hanamichi. Gibain mo ang ating kalaban. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay pasa ng bola papunta kay Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay nagawa na makuha ang bolang ipinasa sa kanya ni Rukawa. Ngayon, humanda na kayo Dream Team. Dahil sa pagkakataon na to, sisiguraduhin namin na kami naman ang magpapasiklab sa laban na to. Ngayon, naginalit nyo ang isang henyong katulad ko, matitikman nyo na ang aking slam dunk. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay dakdak nga sa kanilang basket. At hindi lang ito isang ordinaryong dakdak. Dahil halos wasakin na ni Hanamichi ang kanilang ring sa sobrang lakas ng kanyang pagkadakdak dito. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng show ko. Lalong-lalo na itong mga tropa nila. Ayos! Sa wakas, Hanamichi! Naramdaman din namin ang presensya mo sa laro. Sana tuloy-tuloy na yan. Sige, Hanamichi, magpasiklab ka na sa ligang ito. Ipakita mo kung sino nga ba talaga ang totoong malakas. Yan ang sigawan ng mga tropa ni Hanamichi. Grabe, ang tindi na may pulang buhok na yun Hindi ko inaasahan na ganun pala ang gagawin nila na may number 11 na yon. Ibang klase. Talaga namang nagulat ang mga malalaro ng Dream Team sa ginawang pagpuntos ng show ko. Yan naman ang usapan ng mga tagahanga ng Dream Team. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dream Team ang bola at tinadala na ito ni Mawoski papunta sa kanilang basket. Nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Jade. At talaga namang sobrang bilis ng ginagawa nilang opensa laban sa Shouko. Hoy Shouko! Ano bang ginagawa niyo? Habulin niyo na yung si Jade! Hindi sila pwedeng makapuntos ulit sa atin! Kailangan nating mabawi ang kalamangan na kinuha nila! Kaya naman, Shouko! Bilisan niyo na at pigilan niyo ang Dream Team! Yan ang sigaw ni Ayako na talaga namang napatayo pa sa kanyang kinauupuan. Habang itong si Ryota naman ay agad na hinabol itong si Jade. At itong si Jade naman ay napatingin kay Ryota. Sabay na pabulong sa kanyang sarili. Humanda ka sa akin, Bansot. Dahil sa posisyon na to, ipapakita ko sa iyo ang kakaibang galaw ko. Ang galaw ko na hindi mo magagawang pigilan. Yan ang sabi ni Jade sa kanyang sarili. Habang itong mga manonood ay napapahanga sa ipinapakitang bilis nitong si Ryota. Grabe! Tignan niyo yung number 7 ng show ko. Napakabilis din pala nitong gumalaw. Nagawa niya agad na maabutan itong si Jade at nagawa niya pang madepensahan agad ito. Tama ka nga dyan, kaibigan. Pero hanggang saan kaya yung Bansot na yan? Magagawa niya din kayang mapigilan itong si Jade? Yan ang usapan ng mga manonood na nakafocus sa laban ni Ryota at Jade. Habang itong si Jade naman ay sinimula na ang inatake ang depensa nitong si Ryota. Sabay nagakma itong ipapasa ang bola papunta kay Akashi na agad din namang nabasa nitong si Ryota. Huli ka! Ngayon, siguradong amin ang posisyon na to. Siguradong wala ka nang kawala sa akin. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay harang sa direksyon nitong si Akashi. Ngunit, laking gulat ni Ryota dahil sa hindi natuloy ang pasa ni Jade kay Akashi. Ano? Isang fake? Patay! Delikado ako dito. Hindi ko na siya magagawa pang mapigilan. Nakakainis. Nagawa niya akong nilangin doon Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Ikaw ang nadali ko, Bansot. Ngayon, humanda ka na dahil amin pa rin ang puntos na to. Yan naman ang sabi ni Jade. Sabay talon at gumawa ng isang layup na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Kaya naman, nagawa na namang maitas ng Dream Team sa 6 na puntos ang kalamangan sa Shouko. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Dream Team. Ayos! Ang lupit mo talaga, Jade! Akala ko pa naman magagawa ka ng mapigilan ng number 7 ng Shouko. Pero hindi pala, dahil ginamitan mo sila ng isang kakaibang fake moves mo. Ipagpatuloy nyo lang yan, Dream Team! Huwag nyo nang hahayaan na makabawi pa sila sa inyo! Go, Dream Team! Dream Team! Dream Team! Dream Team! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Dream Team. Grabe! Ibang klase talaga tong si Jade kung maglaro. Sobrang dali niya lang nagawang ma-fake itong si Miyagi. Yan naman ang usapan ng mga tropa ng Shouko. Huwag kayong susuko, Shouko! Alam namin na nagpapainit pa lang kayo sa laban na to. Mula
umpisa hanggang dito sa semifinals, naging saksi kami ng bawat laban ninyo. Kaya naman, alam namin na nagpapainit pa lang kayo. At di ba nga, sabi mo may pulang buhok na ang mga bida ay nagpapabugbog sa umpisa. Kaya naman, siguradong babawi kayo mamaya. At siguradong kayo pa rin mananalo sa laban na to. Go Shouko! Huwag kayong magpapatalo! Shouko! 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 Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang nilapitan itong si Ryota. Hoy kulot, naririnig mo ba ang sigawan ng mga tagahanga natin? Kaya naman, okay lang yan. Hindi porket nakapunto sa mukhang matanda na yun sa'yo ay hindi mo na siya kayang sabayan. Tandaan mo, marami ka ng pinatumba na mas malala ka sa kanya. Kaya sigurado ako na kayang-kaya mo ang matanda na yan. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang pinapalakas ang loob nitong si Ryota. At dito na nagtatapos ang Chapter 172 ng International League.